Ako sana'y nang lupaypay, kundi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Mga kapatid, meron akong ibabahagi sa inyo na mabuting balita ng Panginoon. Ito ay tungkol o nagmula sa istorya ni Job. Bibigyan ko lang kayo ng maikling kwento na nagmumula sa kwento ni Job. At ito ay nakapaloob mismo sa Biblia at mababasa ito sa Job chapter 1, na kung saan pinapakilala si Job at kung ano ang meron siya sa Biblia. Lahat ng kayamanan, karangyaan, magandang pamilya, magandang hanap buhay, pinakabukod tangi na lalaki sa lahat na nagkaroon ng lahat ng biyaya na nagmula sa Diyos ay pwede nating ibigay sa pangalang Job. Ngunit dumating ang mga araw na tinanong ng Panginoon si Satanas kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. At para ba'y paikot-ikot at pabalik-balik siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya tinanong siya ni Yahweh, tinanong siya ng Panginoon at sinabi kay Satanas, kilala mo ba ang aking bukod tangi na tapat na si Job? Sinabi ni Satanas sa kanya na kaya ka lang naman sinasamba at sinasampalataya ni Job dahil binibigay mo sa kanya lahat ng biyaya, ng kapangyarihan, lahat ng karangyaan ay binibigay mo sa kanya. Paano kaya kung tanggalin mo sa kanya lahat ng iyon? Ikaw pa kaya ay sasambahin at mananampalataya pa kaya sa iyo si Job na iyong lubos na tapat na tagasunod? Sinabi sa kanya ni Yahweh, sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, ngunit huwag mo lamang siyang sasaktan o papatayin. So lahat ng kayamanan, lahat ng mga hayop, lahat ng ari-arian, at isa pa, ang mga anak niya, ay lahat kinuha sa kanya. Namatay ang mga hayop, nawalan siya ng mga ari-arian, nawalan siya ng mga anak, nawalan siya ng pamilya, na kung saan ang nanatili lang sa kanya ay ang kanyang asawa. Nawalan siya ng mga kaibigan at nawalan din siya ng mga kamag-anak at nawalan din siya ng magandang kalusugan dahil nagkaroon siya ng isang kakaibang sakit sa katawan o sa balat. Let's say ito yung tinatawag na ketong, pero maaaring mas higit pa dito dahil nagkaroon ng kasugat-sugat ang kanyang katawan. Sinabi dito sa summary ng kwento ni Job, mananatili akong tapat, sabi ni Job. Sabi dito, nakaupo si Job sa lupa, tadtad ng bukol o sugat mula ulo hanggang paa. Isip-isipin niya na nakatungo, bagsak ang balikat, nag-iisa at halos walang lakas para bugawin ang mga langaw na nagliliparan sa paligid niya. Nakaupo siya sa abo para ipakitang nagdadalang hati siya, at isang piraso ng basag na palayok ang ipinangkakayod niya sa balat. Napakalaki ng nawala sa kanya. Iniwan siya ng mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak niya. Tinutuya siya ng mga tao, pati na ng mga bata. Akala niya kagagawan ito ng Diyos niyang si Yahweh, pero nagkamali siya. Siya si Job. Tungkol sa kanya, sinabi ng Diyos, wala siyang katulad sa lupa. Pagkalipas ng maraming siglo, itinuturing pa rin ni Yahweh si Job bilang isa sa pinakamatuwid na mga taong nabuhay sa lupa. Dahil sa akala ni Job na lahat ng iyon ay ibinigay sa kanya ng Panginoon,
lahat ng paghihirap, doon siya nagkamali. Kasi tinatanong niya na ang Panginoon kung bakit na niya nararanasan yung bagay na yon. At then nagpakita sa kanya ang Panginoon na parang isang ipo-ipo at sinabi sa kanya na nasaan ka noong mga panahon na nililikha ko ang kalawakan? Nasaan ka noong mga panahon na ginagawa ko ang tubig at lupa, langit at lupa? Nasaan ka noong mga panahon na nilikha ko ang lahat? Sinabi ni Job na hindi niya alam. At doon ay sinabi rin ni Job na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Panginoon dahil siya ay makasalanan. Ngunit sinabi niya ay mananatili akong tapat sa iyo, Panginoon. At gayon pa man, dahil naunawaan na niya ang ipinaranas na pighati, sakit sa kanya ng Panginoon. Dahil naunawaan niya na iyon ay mga pagsubok lamang para malaman ang kanyang pananampalataya kung gaano ito kalalim, ay ibinalik lahat ng Panginoon sa kanya ang lahat ng nawala, ng liglig, siksik at umaapaw. Lahat ng ari-arian ng mga hayop, pati ang mga anak na nawala sa kanya ay ibinalik. Sandali lang, hindi ibinalik ng buhay kung hindi nagkaroon ulit siya ng mga anak na higit pa sa mga anak na nawala sa kanya. At nagkaroon din siya ng mga hayop na higit pa sa mga hayop na nawala sa kanya. Ganon kabuti ang Panginoon na pagkatapos niyang makita ang katapatan ni Job, na pagkatapos niyang iparanas kay Job ang lahat ng mga masamang pangyayari na yan at nanatili si Job na tapat sa kanya, ay binigyan niya si Job ng napakagandang regalo. Nasa inyo na kung gusto nyong basahin ang kwento ng buhay ni Job. Ito ay makikita sa mismong Biblia sa Job chapter 1 verse 1 hanggang pababa. Nandun makikita ang kwento at buhay ni Job. Mga kapatid, parang ito ang aking kaibigan na nakita nyo sa ngayon sa inyong screen. Yan si Froilan. Kasama ko yan dito noong 2017 na kasabay kong nag-ibang bansa papunta sa Bahrain, na parehas namin hindi alam kung ano ang magiging buhay namin dito. Ako medyo may kasama ako kasi nandito yung nanay ko nung panahon na yon. At itong si Froilan, siya ay nag-iisa lang. At ang malungkot pa doon, si Froilan nung umalis ay kamamatay lang ng kanyang kapatid o ng kanyang kuya. Masama ang kanyang loob, mabigat, pero kailangan niyang mabuhay sa Bahrain. Kasama ako, kasama ang nanay ko, na ginagabayan namin si Froilan. Kahit hindi namin siya kaano-ano, tumulong kami sa kanya. Lahat ng meron ako ay ganun din binibigay ko kay Froilan. Pero syempre dumadating sa panahon na nagkakaroon kami ng time na syempre magkakahiwalay din kami. May kanya-kanya kaming buhay na tinatahakin simula nung namatay ang aking nanay. At lumipat na ako ng aking work na pagtatrabahuhan. Ito si Froilan na natili doon sa company na pinagtrabahuhan namin. Kaso nung nagbago na ang sistema, pinili ni Froilan na mag-resign na. At nung mga panahon na yon ay pumasok na ang pandemya noong 2019 na kung saan lahat halos ng mga trabahador ng mga lugar o mga company dito ay nagtatanggal ng mga tao dahil hindi na nila kaya magpasahod ng mga tao. At yung kadalasan na bayarin ng mga employer sa kanilang mga empleyado ay hindi na naibibigay ng tama. Kadalasan kalahati o kaya minsan pagkain na lang. Alam natin lahat kung ano ang nangyari sa pandemic ng panahon na yun. At ito si Froilan, kasama ko siya noon. Ako noon nagkaroon na ako ng ibang trabaho din. Nagtatrabaho na ako sa isang flower shop na kung saan inaya ko si Froilan dahil wala na siyang trabaho. Wala na rin siyang matirahan. Inaya ko si Froilan na kung gusto niya mag-apply sa company ko, pero ang nangyari nakakalungkot lang kasi medyo mababa yung offer sa kanya ng amo ko kasi wala naman siyang experience sa pagbubulaklak. So umuwi si Froilan sa tinitirahan niya noong mga panahon na yon na pinapalayas na rin siya. Syempre nandun yung gamit niya. Wala siyang choice.
kailangan niyang manirahan saglit doon. Hanggang sa meron siya nakilala ng isang tao na may kakilalang lokal na nagtayo ng isang negosyo dito sa Bahrain. Tapos itong taong to, sa kabutihan ng Panginoon, hinanap niya si Froilan. Mismong employer ang pumunta kay Froilan. Kasi ano ba ang ginawa ni Froilan? Nung kasama ko siya at umuwi sa bahay nila, lumuhod at humingi ng kasagutan sa lahat ng katanungan. Bakit niya pinagdadaanan ng lahat ng ito? Lahat ng hirap, nawalan siya ng trabaho, nagkabaon-baon sa utang, namatay ang kanyang mahal na nanay, at hindi alam ng pamilya niya kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Ito si Froilan. Lugmok na lugmok siya ng mga panahon na yon, nang kumilos ang Panginoon para sa kanya. Yung employer niya pumunta sa tinitirahan niya at tinanong si Froilan kung ano nga ba yung kailangan ni Froilan. Isa lang ang nabigkas ni Froilan. Kailangan niya ng panggastos para sa pagkain, bayad sa upa, bayad sa internet, dahil may baon na siya sa utang. Sa kabutihan ng Panginoon, itong taong to, yung employer ni Froilan, binigyan siya ng pera para makapagsimula muli. Binayaran yung mga utang niya sa kanyang upahan at sa internet niya. Kasi dito mga kapatid, kapag meron kang internet, lahat yan binabayaran. Malaki ang sahod, pero malaki rin ang cost of living. Doon natulala si Froilan at nasabi na lang niya, napakamaraming salamat. Dahil na merong isang tao na ginamit ang Panginoon upang tulungan siya. Alam mo, sa kabutihan ng Diyos, ipinakilala ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili kay Froilan, na dati ay hindi naman niya pinapansin. Lahat ng problema na pinagdaanan niya ay nasolusyonan dahil sa kabutihan ng Panginoon. Humingi siya ng tawad at humingi ng kasagutan sa mga tanong kung bakit niya pinagdaraanan ng lahat ng ito. Kaya kung napapansin nyo, binasa ko sa simula pa lang natin ang mga awit 27 verse 13 to 14. Ito yun ulit. Ako sana'y nangalupaypay kung di ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Pinanghawakan ng kapatid natin na si Froilan ang biyaya ng Panginoon sa kanya. Pinanghawakan niya ang paniniwala at pananampalataya sa Panginoon na maging siya noong mga panahon na yon ay hindi naman niya lubusan kakilala pa ang Panginoon. Ngunit alam natin na mapapalad ang lahat ng mga naghihirap sapagkat sila ay bibigyang aliw ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagpakilala sa kanya. Sa ngayon, nakita kami ng aking kaibigan na si Froilan, at kung titignan ko siya nung mga panahon na siya ay lugmok at nung mga panahon ngayon na siya ay nasa maayos ng kalagayan, makikita mo sa mukha niya ang kabutihan ng Panginoon ay binago sa buhay niya. Kaya ikaw kapatid, bilang isang patunay na testimony ng aking kaibigan na pinagranasan ang lahat ng bigat sa kanyang buhay, na naranasan ang lahat, maging ang kamatayan ng kanyang mahal sa buhay, iniwan siya ng kanyang kasintahan. Ultimo, naubos yung mga kaibigan niya na alam niya, nakala niya tutulong sa kanya. Ngunit kagaya ni Job, lahat sila ay nawala. Natuto ang ating kapatid na tumayo hindi lamang sa kanyang sariling paa, ngunit kasama ang Panginoon. Namatay ang kapatid kong si Froilan, ngunit muli siyang binuhay ng Panginoon. Sinabi ko sa kanya na dati ang tingin mo dahil ikaw ay patay ay ikaw ay inilibing.
Ngunit sinabi ko sa kanya ngayon na ikaw ay hindi inilibing, ngunit ikaw ay itinanim. At ikaw ay mamumuhay bilang isang patunay na ang Panginoon ay buhay. Binago ng Panginoon ang buhay mo. Kaya nawa, habang buhay, habang ikaw ay nabubuhay, manatili ka sa Panginoon, Panginoong Diyos na siyang umahon sa iyo sa paghihirap na nararanasan mo. Maraming salamat kapatid, sapagkat ikaw ay hinayaan akong ibahagi ang kwento ng buhay ni Job at kwento ng aking kaibigan na si Froilan. Naway magsilbi itong aral at gabay sa iyong buhay na pinagdaraanan ngayon. Lahat ng problema ay may solusyon. Lahat ng problema ay kaya mong solusyonan. Ngunit kung dumating sa panahon na hindi mo na kaya, tumawag ka lang sa Panginoon at ikaw ay pakikinggan. Ganyan kabuti ang Panginoon. Nawa, itong araw na ito ay magbigay sa iyo ng kagaanan sa iyong puso. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at biyayang pinagkaloob nyo. Naway may natutunan kami, Panginoon, sa buhay ni Job. At gayon din, Panginoon, maraming salamat sa buhay ng kaibigan kong si Froilan na binigyan nyo, Panginoon, ng pangalawang pagkakataon upang maging buhay na testimonya ng kabutihan mo. Gayon din nawa, Panginoon, itong kapatid ko na nasa aking harapan ay magsilbing aral sa kanila ang aking iwinika sa araw na ito at isabuhay nila ang iyong salita na mananatiling mananampalataya at maniniwala sa kabutihan mo, sa kapangyarihan mo, O Jesus, na aming tagapagligtas. Ito ang aming dinadalangin sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Jesus, na aming Diyos. Amen.